ako naniniwala sa kapre. Lumaki ako sa isang barangay sa gilid ng highway sa Quezon. May mga tricycle, may sari-sari store na bukas hanggang hating gabi, may videoke tuwing Sabado. Wala kaming matataas na puno noon. Puro bahay na gawa sa hollow blocks. Kaya kapag may nagsabi sa akin na may kapre raw sa probinsya ng pinsan ko, natawa lang ako. Hanggang sa tumira ako roon ng 3 buwan. Lumipat ako sa bayan ng lola ko dahil nagkasakit siya. Wala nang ibang magbabantay sa kanya. Tahimik ang lugar. 100 lang ang papasok. Puro palayan ang paligid. Sa likod ng bahay nila, may isang malaking mangga. Sabi nila, doon daw nakatira ang kapre. Hindi ko pinansin. Ang totoo, mas kinatakutan ko pa ang gasto sa ospital kaysa sa multo. Unang gabi ko roon, may narinig akong yabag sa bubong. Hindi malakas. Parang may mabigat na hayop na naglalakad. Akala ko pusa. Pero walang pusa sa bahay. At kung may pusa man, hindi ganoon kabigat ang tunog. Hangin lang yan, sabi ng lola ko mula sa loob ng kulambo. Pero walang hangin. Mainit ang gabi. Malagkit ang pawis. Tahimik ang mga palayan. Walang kuliglig. Walang aso. Parang may nakikinig. Kinabukasan, tinanong ko ang kapitbahay. May umaakyat ba sa bubong dito? Tiningnan niya ako ng matagal bago sumagot. May mangga sa likod niyo, di ba? Tumango ako. Huwag ka tumingin doon kapag gabi. Hindi siya ngumiti, hindi rin siya nagbiro. Simula noon, sinubukan kong wag pansinin ang puno, pero mahirap. Kita mo siya mula sa kusina. Kita mo mula sa bintana ng kwarto. Kita mo kapag naghuhugas ka ng pinggan. Parang laging nasa gilid ang mata mo. Isang hapon, habang nagpapahangin ako sa likod bahay, napansin kong may nakasabit na lubid sa isang sanga. Luma, maitim, parang matagal nang nandoon. Tay, ano to? Tanong ko sa kapitbahay na nakasandal sa bakod. Matagal na yan, sagot niya. May nagbigti dyan dati. Napanganga ako. Sino? Isang lalaki. Hindi na kilala ng mga bata ngayon. Pero noong panahon ng tatay ko, tahimik daw yan. Lagi raw nakaupo sa ilalim ng mangga. Hindi ko alam kung bakit, pero kinilabutan ako. Hindi dahil sa kwento, kundi dahil hindi ko napansing may hukay sa lupa sa ilalim ng puno. Parang madalas tapakan, parang may laging nakatayo doon. Gabing yon, nagising ako sa amoy ng usok. Hindi sunog na kahoy, sigarilyo. Malakas, malapit. Tumayo ako. Bukas ang bintana. Mula roon, tanaw ko ang mangga. May ilaw. Hindi maliwanag, hindi parang flashlight. Parang baga ng sigarilyo na hinihipan. 1, 2, parang may humihit-hit. Napapikit ako. Pinilit kong isipin na tao lang yon. Siguro may tambay. Siguro may naligaw. Pero walang gate ang likod ng bahay. Walang daan papunta sa puno, palayan lang. Naramdaman ko ang pag-init ng batok ko. Dahan-dahan akong sumilip ulit. Wala na ang ilaw. Pero may anino. Mas malaki kesa sa sanga. Hindi gumagalaw, hindi rin umaalis. Kinabukasan,
May marka ang lupa sa ilalim ng mangga. Parang may mabigat na bagay na bumagsak o lumundag. Hindi ko sinabi sa lola ko. Ayokong mag-alala siya. Lumipas ang isang linggo, hindi nawala ang amoy ng sigarilyo tuwing 2:00 ng madaling araw. Palaging 2:00, parang may alarm. Isang gabi, hindi ko na kinaya. Lumabas ako. May dala akong flashlight at itak. Hindi dahil matapang ako, kundi dahil sawa na ako sa kaba. Tahimik ang paligid, parang walang hininga ang hangin. Lumapit ako sa mangga. May mga upos ng sigarilyo sa lupa. Hindi yon luma. May abo pa. Hoy! Sigaw ko. Kung sino ka man, tigilan mo to. Walang sumagot. Pero may narinig akong mahinang tawa. Hindi malakas, hindi malalim. Parang galing sa lalamunan ng taong tuyo ang bibig. Tumigil ako sa paghinga. Hindi ka dapat lumalapit. Galing sa itaas. Unti-unti kong itinaas ang flashlight. May paa, nakabitin, maitim, malaki, hindi tao. Hindi rin hayop. Ang mga daliri, sobrang haba. Ang kuko, parang kahoy na pinatulis. Nabitawan ko ang itak, bumagsak sa lupa. At doon ko nakita ang buong anyo niya. Nakaupo siya sa sanga, parang tao. Pero sobrang laki. Ang ulo niya halos tumama sa ibang sanga. Ang buhok, magulo at makapal. Ang balat, parang sunog na lupa. May hawak siyang sigarilyo. At ang mata niya, hindi kumikislap. Hindi pula, normal. Pero nakatingin siya sa akin na parang kilala niya ako. Bumalik ka sa loob, sabi niya. Hindi galit, hindi mabait, parang pagod. Hindi ako makagalaw. Hindi kita ginagambala, dagdag niya. Huwag mo rin akong gambalain. Napaatras ako. Bakit dito? Bulong ko. Ngumiti siya. At doon ko nakita ang leeg niya. May marka ng lubid. Masikip, malalim. Parang hindi nawala. Hindi ako dito nagsimula, sagot niya. Dito lang ako naiwan. Biglang lumakas ang hangin. Namatay ang flashlight. At nang magliwanag ulit, wala na siya. Pero may bago sa puno. May nakaukit na pangalan. Hindi ko kilala, pero apelyido namin. Napaupo ako sa lupa. Hindi pwedeng nagkataon lang. Walang ibang may apelyido namin sa baryong yon. Kinabukasan, hinanap ko sa lola ko ang mga lumang papeles. May nakita akong larawan. Isang lalaki. Malaki ang katawan, makapal ang buhok, tahimik ang muka. Sa likod ng larawan, may sulat. Kuya, 1978. Tinanong ko ang lola ko kung sino yon. Matagal siyang hindi sumagot. Kuya ng lolo mo, sabi niya. Hindi na pinag-uusapan. Bakit? May nangyari. Hindi ko na siya pinilit, pero nang gabing yon, may kumatok sa bintana. 3 beses, dahan-dahan. Hindi ako lumingon. Umalis ka na, sabi ng boses sa labas. Parehong boses, parehong pagod. Hindi ka para dito.
Hindi ko alam kung bakit ako naiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong matagal nang naghihintay. Kinabukasan, may sugat ang leeg ko. Manipis, parang gasgas ng lubid. Hindi ko maalala kung paano nangyari. Nang sumunod na gabi, hindi 2:00 nagsimula ang amoy. 12:00 pa lang, andyan na. Mas malakas, mas malapit. Naramdaman kong may umupo sa bubong. Nayupi ang yero. May bumaba sa harap ng bintana, pero hindi ako sumilip. Nakita ko ang anino sa kortina. Mas malaki. "Hindi ka pa rin umaalis?" sabi niya. Tahimik ako. "Kapag hindi ka umalis, papalitan mo ko." Nanlamig ang tiyan ko. "Anong ibig mong sabihin?" "May kailangang manatili." Dahan-dahan kong hinawi ang kortina. Nasa harap ko siya. Hindi na sa puno. Nakatayo, halos umabot sa bubong. Ang mata niya, hindi galit, malungkot. "Pagod na ako," sabi niya. "Matagal na." Umiling ako. "Hindi ako..." "Magkakadugo tayo," putol niya. Napatingin siya sa leeg ko. May bakas na naman. Mas malalim. Biglang nagbukas ang pinto ng kwarto. Sumigaw ang lola ko. "Lumayo ka sa apo ko." Paglingon ko, hawak niyang rosaryo. Nang bumalik ang tingin ko sa bintana, wala nang kapre. Pero may bakas ng kamay sa salamin. Malaki, 5 daliri, mas malapad kesa plato. Kinabukasan, nag-impake ako. Hindi ko na hinintay ang susunod na gabi. Habang naglalagay ako ng damit sa bag, may nahulog mula sa aparador. Lubid, luma, maitim. Hindi ko dala yon. Hindi sa akin yon. Sa dulo, may buhol. Saktong-sakto sa leeg ng isang tao. Hindi ko sinabi sa lola ko. Umalis ako bago magdilim. Habang papalayo ang jeep, tinanaw ko ang bahay. Tahimik, normal. Parang walang nangyari. Pero sa likod, sa ilalim ng mangga, may nakatayo. Hindi siya umaakyat. Hindi siya nakaupo. Nakatayo lang at nakatingin sa akin. Hindi siya kumaway. Hindi siya ngumiti. Pero nang umandar ang jeep, may nakita akong usok na umakyat mula sa ilalim ng puno. Isang hit-hit. Huling hit-hit. Akala ko, tapos na. Akala ko, naiwan ko siya roon. Pagdating ko sa apartment sa Maynila, ilang linggo lang ang lumipas na walang nangyari. Walang amoy, walang yabag. Nakapagtrabaho ako, nakapagpahinga. Natawa pa nga ako minsan sa sarili ko. Pero isang gabi, habang naghuhugas ako ng plato, may naaamoy ako. Sigarilyo. Mahina, pero malinaw. Hindi ako naninigarilyo. Walang kapitbahay na nagyoyosi sa oras na yon. Dahan-dahan akong lumingon sa bintana ng kusina. May puno sa labas. Hindi mangga. Pero may sanga na sapat ang kapal. May anino sa ibabaw. Hindi kasing laki noon. Mas malinaw, mas buo. At sa pagkakataong iyon, hindi na siya mukhang pagod. Nakatayo siya ng tuwid, parang naghihintay.
Sa salamin ng bintana, may nakita akong refleksyon. Hindi siya ang nasa likod ko. Ako, pero may lubid sa leeg ko. At ang mga paa ko, hindi sumasayad sa sahig.